Saan kaya dito ang miracle fruit? Yan, may lumboy na siya. Oh. May marang. Saan kaya yung miracle fruit ni Pama? Mas maganag ko. Kumot lagi pa. Kumot. Ah, guyabano. Ayan, may wolf akong nakikita. Hi! Nandito kami sa aming farm. Charot. Yan, may mga maliit buongon kami dito. Maliliit lang ang bunga. Maliit na buongon. Yan, maraming bunga, oh. Pero hilaw pa. Ito siya. Yan. Ano pa ka ito? Mansanitas? Ah, magkupa? Mga bagong bunga na yan siya, oh. Ha? Ano pangalan nito? Tambis? Yan, daming bunga. Dami pa ng buongon dito sa mama, oh. Pero bagong bunga pa, hindi pa siya hinog. Hindi, ilalim.
Prutas na ang itsura ay malabuho, pagbukas mo ay malaprose na salad, amoy na nahahawig sa durian, at may lasa na maladurian o guyabano, at kapag niluto naman ay nagiging mukhang dinuguan, may pangalang calabash pero hindi naman kalabasa. Dapat pala hindi miracle fruit ang tawag dito. Parang mas bagay dito ang magulo fruit. Char! For today's video mga marikoy ay pag-uusapan natin itong prutas na kakaiba. Bakit ito binansagang miracle fruit? Calabash naman talaga ang tunay niyang pangalan. At yan marahil marikoy dahil sa dala nitong mga benepisyo o sa mga hatid nitong pakinabang sa kalusugan ng mga tao. At yan ang ating pag-uusapan mga marikoy. Ang calabash fruit o mas kilala sa tawag na miracle fruit ay nagmula pa sa Central America. O diba, foreigner pala. Ayan marikoy, tinatanggal ko lang itong mga pulp o mga laman itong miracle fruit. Sa totoo lang, habang ginagawa ko yan ay zero knowledge ako tungkol sa prutas na ito. Amaze na amaze nga ang inyong marikoy. At first time ko nga nakakita ng ganitong prutas. Matatagpuan daw ang lugar na maraming miracle fruit sa bandang Nueva Ecija, Mindanao at maging Kabikulan. At doon nga ito nanggaling sa amin sa Sorsogon. Particularly nga sa Bacon, Sorsogon. Shout out po sa mga Diones and Lagitan family na nagbigay sa akin itong prutas. Salamat naman at may maiko-content. Ayan marikoy, sa dami nga ng laman nito ay halos mapuno na itong aking palanggana. Nakakatakam nga ito mga marikoy. Parang ang sarap kainin, nahahawig ang amoy nito sa durian mga marikoy at parang ang creamy ng kanyang laman. Pero dahil hindi ko kilala o kabisado itong prutas, ay for the pigil muna ang inyong marikoy. Baka lumaki ang aking tenga. Buti na lang pala mga marikoy, kasi alam nyo ba na ito ay hindi pala pwedeng kaining hilaw? Dahil ito ay nagtataglay ng lason na tinatawag na cucurbitacin na nagdudulot ng pagsusuka at diarrhea. Pero bakit ang ilan ay kinakain naman ito? At may mga nag-comment pa nga na pwedeng gawing shake? Siguro mga marikoy ay depende sa katawan ng tao o sa resistensya nito. Comment naman kayo dyan kung nakonsumo niyo ito ng hilaw at ano ang naging epekto sa inyo. Sa wakas natapos na rin. Ang cute nga ng kanyang shell. At ang normal nga na ginagawa dito mga marikoy ay niluluto ito para makuha ang kanyang juice. Habang ang naluluto ito mga marikoy ay paitim ito ng paitim. Magmumukha nga itong dinuguan mga marikoy. Habang ang may nakakita pa tayong mga brown o mga puti, ito ay hilaw pa. At magtatagal nga ito ng 45 minutes hanggang 1 oras. From time to time nga ang halo natin dito mga marikoy. Habang ang hinihintay nating maluto ito, ay ito na ang mga benepisyo nito. Ang juice nitong miracle fruit ay mainam daw sa ating respiratory system o may mga problema sa respiratory gaya nitong asthma o hika. O maging sa matinding ubo, mainam daw ito sa ating chest o respiratory tract. Mayaman sa mga vitamins gaya ng vitamin C, calcium, iron, sodium at potassium. Kaya mainam sa ating resistensya at nakakapag-boost ng immune system. Mainam din daw itong gamot sa dysentery o yung infection sa bituka at maging sa pananakit ng tiyan. At dahil sa taglay nitong mayaman sa fiber, mainam daw ito sa pagpapababa ng blood glucose level sa ating dugo. Kaya beneficial sa mga diabetic dahil sa mayaman ito sa fiber at tubig. Ito ay mainam sa weight loss. Friendly ito sa ating tiyan at bituka dahil talo nito ang constipation. Mayaman sa inflammatory properties. Mainam sa may mga hypertension. At ito ang pinakabongga dahil sa taglay nitong flavonoid at astragalus. Ito ay nakakapigil sa paglaganap o pagkakaroon ng cancers. O diba ang shala? Alam nyo rin ba na ang dahon nito ay may pakinabang din? Dinidikdik ito at tinatapal sa sugat upang mabawasan o pigilan ang matinding pagdurugo.
Ang pinakuloang bark o balat ng puno nito ay ginagamit naman daw sa paglinis ng sugat. Pero syempre, gaya ng ibang halamang prutas, ito rin ay nagtataglay ng side effect dahil nga sa taglay nitong hydrocyanic acid na nagsisilbing purgative o deworming effect. At ang toxin nitong cucurbitacin, ito ay maaaring magdulot ng ulcer na nagiging dahilan din ng maagang pag-labor. Kaya ipinagbabawal ito sa mga nagdadalang tao. O ayan Maricoy, kapag sing-itim na nga siya ng dinuguan or after an hour na pagpapakulo, ay sasalain na natin ito upang mahiwalay ang kanyang pulp at ang juice. At ready to drink na nga ito mga Maricoy. May amoy nga ito Maricoy na matapang. At ang kanyang lasa ay may pagkakahawig sa ubas. At pwede itong tumagal ng 1 buwan basta't ito'y nakalagay sa ref. O siya, sige na at ito'y patapos na. Dahil ang pinaplano kong shake o ice candy gagawin na gamit niya itong calabash fruit ay pwedeng-pwede pa rin pala. Gagamitin mo lang itong juice bilang main ingredients or siya ang iyong magiging flavoring upang ang dala nitong benepisyo at ang pangakong himala o miracle ay ating mai-enjoy. Disclaimer lang po, gaya ng ibang halamang gamot o prutas na gamot, ito ay hindi ipinapayong ipamalit sa ating gamot. Maaring epektibo sa iba at sa iba naman ay hindi. Kapag bigay ng informasyon at naglalayong makatulong. Haba healthy drink mga Maricoy. Yun lamang po. Salamat!